Karma. Sa isang maliit na bayan, may isang dalagang nagngangalang Rowena. Ulila na siya at tanging alaala na lang ng kanyang ina ang nagpapalakas ng kanyang loob. Ngunit sa kabila ng kanyang lungkot, may isang lalaki na bumihag sa kanyang puso. Si Manuel. Matipuno, gwapo at may mapupungay na matang tila nag-aanyaya ng pag-ibig. Sa kanyang mata, si Manuel ang lalaking kanyang pinapangarap. Lingid sa kaalaman ni Rowena, si Manuel ay mayroong kasintahan, si Kathy. At hindi lang yon, nagdadalang tao na ito, bunga ng kanilang kapusukan. Hindi pa handa si Manuel na panagutan ang kanyang magiging anak. At ngayon ay nahaharap sila sa malaking gastusin para sa mga check-up ni Kathy. Desperado si Manuel na makahanap ng pera kaya lumapit siya sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sa halip na tulungan siya, sinulsulan pa siya ng mga ito na samantalahin ang kabaitan ni Rowena. May gusto yan sa'yo, pare. Sigurado ako, hindi kanya matatanggihan, sabi ng isang sa kanyang barkada. Bagamat may pag-aalinlangan, sinunod ni Manuel ang payo ng kanyang mga kaibigan. Nilapitan niya si Rowena at kunwari niligawan niya ito. Dahil sa kanyang matamis na pananalita at mga paekis na galaw, tuluyan siyang napaibig sa dalaga. Hindi nagtagal, ibinigay ni Rowena kay Manuel ang perang iniwan ng kanyang ina. Ang perang tanging hawak niya para sa mga emergency at sa kanyang kinabukasan na rin. Lumipas ang mga linggo at buwan na punong-puno ng kasiyahan si Rowena. Wala siyang kaalam-alam na ginagamit lang siya ni Manuel bilang bangko para sa totoong babaeng mahal nito. Ngunit isang araw nagbago ang lahat. Nahuli ni Kathy na magkasama sina Manuel at Rowena. Galit na galit itong sumugod at walang haba sa pinagsasampal si Rowena habang tinatawag siyang ahas at manggagancho. Mas masakit pa rito ni hindi man lang siya ipinagtanggol ni Manuel. Tumatawa pa itong nanonood habang nilalatigo siya ng masasakit na salita ni Kathy. Durog na durog ang puso at sugatan ang damdamin. Nagpunta si Rowena sa puntod ng kanyang ina. Walang ibang masandalan doon niya ibinuhos ang kanyang galit, hinanakit at matinding kagustuhan na makapaghiganti. Gusto kong gumanti, inay. Hindi ko matatanggap ang ginawa nila sa akin. Pasigaw niyang iyak sa madilim na gabi. Hindi niya alam na may isang ligaw na kaluluwa ang nakakarinig sa kanya. Sa malamig na hangin, isang bulong ang pumailanlang. May isang taong makakatulong sa iyo. Ang matandang mangkukulam sa dulo ng bayan. Sa kabila ng kaba, agad na nagtungo si Rowena sa tinutukoy na bahay. Isa itong lumang kubo na balot ng itim na usok at may nakabiting talismang may dugo. Nagalinlangan ng matanda. Hindi ko na ginagawa ang ganyang bagay, tigas nitong sabi. Ngunit paulit-ulit na nagmakawa si Rowena, kaya napapayag din siya nito. O sige, bukas malik ka bago mag-alas 3 ng hapon. Dalhin mo ang kanilang buko at isang gamit.
utos ng matanda. Kinabukasan sa mismong takdang oras, bumalik si Rowena, dala ang mga bilin. Nagsimula na ang ritual. Sa loob ng madilim na silid, nagsindi ng itim na kandila. Habang bumibigkas ng mga sinaunang incantations, biglang umihip ang isang malakas na hangin at ang apoy ng kandila ay nagkulay asul. Anino ng matanda ay lumaki sa dingding, tila may isa pang nilalang na nandoon kasama nila. Isumpa silang nagdulot sa iyo ng pagdurusa, sigaw ng matanda. Sa galit, buong puso at kaluluwa isinumpa ni Rowena sina Manuel at Cathy. Sa mismong sandaling yun, narinig nila ang isang nakapibinging sigaw sa hindi kalayuan. Si Manuel. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla itong napaluhod sa nagsimulang sumuka ng dugo. Hindi tumigil ang kanyang pangingisay hanggang sa bumulwak mula sa kanyang bibig ang isang itim na likid. Tila buhay na anino na gumagapang sa kanyang balat. Mabilis siyang namatay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Samantala, si Cathy, na noon ay malapit ang mga anak, ay bigla lang napasigaw sa sakit. Sa ospital, natagpuan wala ng tibok ng puso ang kanyang anak sa sinapupunan niya. Nagtagumpay ang sumpa. Ngunit hindi doon natapos ang kwento. Isang araw, tumunog ang cellphone ng matandang mangkukulam. Nang sagutin niya ito, isang umiiyak na babae ang nasa kabilang linya. Nay, patay na po ang anak ko. Pati ang ama niyang si Manuel, Nay. Nanlumo ang matanda. Ang kinulam niya ay sarili pala niyang anak na matagal nang nawala. At sa kanyang likuran sa anino ng kanyang bahay, lumitaw ang isang batang multo na mabilis tumakbo papalayo na tila may gustong iparating. Sa gabing iyon, isang malakas na halakhak ang umalingaw-ngaw sa buong bayan. Isang tinig mula sa dilim na nagsasabing ang tunay na halimaw ay ang galit ng isang. May sarili ka rin bang kwentong katatakutan? Ipadala ito sa rosalindaaribal69@gmail.com at baka ikaw na ang susunod kong gawa ng video. And subscribe to my channel. Thank you for watching.